Kumustahan ang bayan? Harapan ng katwiran. Bayong kapatid sa naguguluhan. Palarong panalo ang magkakaibigan. Pasasalamat sa kabayanihan. Narito sina Kuya Alan, Ate Pia, at Tito Boy. Ito ang Cayetano in Action with Boy Abunda. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Welcome to Cayetano in Action with Boy Abunda. Maupay ang gabi yung tanan. Ako po si Boy Abunda. Ako naman po ang inyong Kuya Alan, kakampi nyo sa batas. Ipaglalaban natin ang totoo at patas. Ako po ang inyong Ate Pia, kampiyon ng mga kababaihan at kabataan. Handang ipaglaban ang inyong karapatan. Welcome to the program. Sa lahat po ng pinipili tumutok sa ating programa, mula sa aming puso, maraming salamat. Sa ating studio audience, thank you! Ang dami nating tatalakayin ngayong gabi, Kuya Alan, Ate Pia. High school sweethearts. Isang pangarap ng lahat, pero parang nagiging bangungot. Tamad po siya magtrabaho, batugan, irresponsable po siya asawa. Tsaka nananakit po siya pag nakainom. Minit yung ulo ko eh. Kasi tumatawag ako, may narinig akong boss lalaki. Tapos sakto pang pagpunta ko, di ba? May kasama. Samantala sa ating payong kapatid naman, Ate Pia. May right ba sa SSS benefits ang hindi legal na asawa? Nagpunta na po ako ng SS. Sabing ganon, ay, meron palang naghahabol. Yung pala yung ano niya, yung kabit niya. Kabit number 1. Bakit number 1 po? Dalawa po sila eh. Meron tayong yes or no at abangan natin yan. And then, Kuya Boy, di ba sa cellphone may app, APP. Eh, meron din tayong Alan Pia Pic. Kung saan marami ang mananalo. 10,000, 5,000, 3,000, 2,000 at lahat ng ating studio audience ay mag-uuwi ng regalo. Ang lahat ng yan ay mula lamang sa ating programang tinatawag nating May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want, para nga mag-guide ka. You have a strong claim. sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Kathy, unang maraming salamat sa iyong tiwala dito sa Cayetano in Action. Kumusta ka? Okay lang, Tito Boy. Gaano kahirap ang umalis ng bahay para pumunta dito? Mahirap po kasi yung mga anak ko, naiwan ko. Walang balitan. Anong sinabi mo sa kanila? May pupuntahan lang po ako. Ilang taon ang panganay? 15. Oo, so iniwanan mo na ang iba pang mga bata sa iyong 15 years old na anak. Opo, Tito Boy. Bakit ka umiyak? Dala lang po ng emosyon. Tungkol po sa asawa ko, Tito Boy. Kay Ronald, Yes po, Tito Boy. bakit gusto mo siyang hiwalayan? Hindi na po siya nagtatrabaho, ayaw niya na po magtrabaho, Tito Boy. Tamad po siya magtrabaho, batugan, irresponsable po siya, asawa. Paano kayo nabubuhay? Nanghingi po kami sa magulang ko, Tito Boy, ng pagkain namin araw-araw. Hanggang ngayon. Opo, Tito Boy. Pero nagtrabaho ka, di ba? Opo, nagkatrabaho po ako. 1 year lang po kasi nangungulit po siya, tamang selos tumatawag. Pag hindi ko po nasasagot, pupunta po siya doon magwawala pa po. Nagmamanicure ka? Yes po, Tito Boy. Nagwawala sa loob? Sa Sa labas? salon po, Tito Boy. Pinapauwi niyo po kung pilit.
Para matigil lang po siya, sumasama po ako sa kanya. Para hindi na po ako maiskandalo doon. Pero hindi mo ba siya kinakausap na walang-wala tayo? Yun na nga po, Tito Boy, kinakausap ko siya. Ayaw mo magtrabaho, ako na lang gagawa ng paraan para makakain tayo. Kaso hindi niya po naiintindihan, Tito Boy. Okay, ito ang dahilan kung bakit gusto mo siyang hiwalayan. Opo, tsaka nananakit po siya pag nakainom. Nasapak niya lang nga po ako, Tito Boy. Nauwi na rin po kami sa barangay, Tito Boy. Anong nangyari? Bakit kanya sinapak? Siguro po sa pagtatalo po namin na Ano ang madalas yung pinagtatalunan? yun nga po, Tito Boy, pag wala siyang trabaho, wala kami makain. Siyempre, bubunga nga mo po, Tito Boy, wala kami makain eh. Tapos nag-aaral po yung tatlo naming anak. Wala akong maibigay na baon. Wala kami. Gustuin ko, wala akong ako. Naaawa po ko sa mga anak ko. Naintindihan ko yung pagkain. Paano kung may nagkakasakit, may pangangailangan? Yun na nga po, Tito Boy, yung nagkumpulsyon yung anak ko. Hindi ko pa maitakbo sa ospital kasi wala pa papel. So anong ginawa mo? Pinatagilid ko lang po. Tapos kumuha akong basang bimpo. Pininas-punasan ko po yung ulo. Tapos yung anak ko pong pangalawa, hindi masimas po yung dibdib. Tapos bumalik naman po. So alam ito ni Ronald, ang iyong asawa, na Hindi. ganito ang nangyayari? Hindi niya po alam na nagkumbulsyon yung anak namin kasi nasa labas po siya, Tito po. Nagtatrabaho? Wala po, nasa labas lang. Akala ko ba nag-e-extra siya bilang construction o di kaya'y On and sidecar? On and off lang po yung Tito Boy. Bisa po pag may walang nagbiyahe, doon lang po siya nakakabiyahe. Kumusta ang relasyon ng mga magulang mo kay Ronald? Galit po. Galit ang iyong mga magulang? Yes po, Tito po. Pag nag-uusap kayo ni Ronald, ganito ang ating buhay. Kaya, Ano ang sinasabi niya? Anong katwiran niya? ang katwiran niya po sa akin, gusto niyang magtrabaho ng, yung pagpadyak lang po, Tito Boy, talagang gusto niya maghanap. Padyak lang. Opo, hanap buhay niya. Kasi kahit saan naman pong trabaho na pinapasukan niya, iniiwanan naman niya po, hindi siya tumatagal. Bakit? Hindi ko po alam sa kanya. Kathy, magkasama pa rin kayo sa bahay ni Ronald? Pagkahiwalay po, nandun po ako sa nanay ko. Kasi, Umuwi ka kasama ang mga bata. opo, Tito Boy. Pero malapit lang ang bahay ninyo sa bahay ng mga magulang mo. Opo, kabilang kanto lang. Ano ba ang inaasahan mo na mangyari pagkatapos ng pag-uusap natin ito dito sa Kaitanen Action? Gusto ko po magbago siya para sa mga anak namin. Maghanap buhay po siya ng maayos. Kasi po lumalaki yung mga anak namin. At pag nagbago siya, ang ibig sabihin nito ay gusto mong magkabalikan kayo? Opo, Tito Boy. Kasi mahirap po kasi lumaki yung mga bata nang walang ama. Kung sinasaktan ka naman. Na nga po yung mahirap. Pero mula't mula ba sinasaktan ka na niya? Hindi naman po. Kailan nag-umpisa yung pananakit? Yung 2019 po, Tito Boy. So mula nung 2007, kasi magkaklase kayo sa eskwela, Yes di ba? po. Tapos nagkaroon kayo ng 3 anak, nagpakasal kayo 2015, hindi ka sinasaktan. Hindi po, Tito Boy. Ngayong darating na Pasko, 4 ang iyong anak, Opo. ito ang pinagdadaanan mo. Anong dasal mo, Kathy? Dasal ko po, sana po magbago na siya. Kasi po ang hirap ng ganito po. 4 pa lang ko, Tito Boy, 2 lang po nasa akin. Yung 2 lalaki ko po, kinuha na ng hipag ko. Kasi nga po, hindi namin mapaaral. Gusto ko po silang makasama ngayong Pasko. Kahit sila po ang dalangin ko at umayos siya ng buhay niya. Magtrabaho po siyang mabuti. Yun lang po. Maya-maya makakausap natin si Kuya Alan at Ate Pia. Dasal natin at subukan natin kung ano ang pwede nating magawa para makatulong sa inyong dalawa. Kathy, maraming salamat sa iyong tiwala. Thank you po. Ronald, maraming salamat. Narinig mo ang salaysay ng iyong asawa, si Kathy. Anong nais mong sabihin? Humihingi po ako, sir, ng patawad. Magbago ka na ron. Gusto ka ni Kathy hiwalayan. Anong reaksyon mo?
Eh, kung ayun, sir, ang desisyon niya, sir, wala po akong magagawa, sir. Tatanggapin ko po. Pero ngayon, nakatira siya sa kanyang mga magulang. Ikaw, nakahiwalay. Pero sinusuyo mo ba ang iyong asawa? Opo, pupunta po ako sa kanila, pero iba yung pagkakaintindi nila pag pupunta ako sa kanila, manggugulo ako, magwawala ako. Minsan hindi naman totoo. Naiintindihan mo, Ronald, na galit sila sa'yo? Naintindihan ko po yun. Naiintindihan mo na ang pakiramdam nila pabaya kang ama sa 4 mong anak? Medyo masakit, sir, kasi hindi naman po kasi talaga totaling ganun, sir, eh. Naririnig kita. Pero ngayon, may trabaho ka ba? Hindi pa po sir, wala po akong requirements. Sige sa lahat, construction, sir, pag nakakapasok, malalayo naman distance. Pero sa padyak, hindi naman kailangan ng papel. Namamasada ako, sir. Pero wala po akong sidecar na ilalabas. Kung may extra lang po ako. Sa construction, doon kailangan mo ng papel. Opo. Pero minsan, sir, tinatapon ako sa malalayong lugar. Wala po ako minsan pamasahe, baon. Kailangan lakarin ko yung pagkalayo na yun. Kaya hindi po ako minsan nakakapasok. Ayun yung pinagtatalunan namin minsan din. Sabi ni Kathy, tamad ka raw. Tinatanggap mo ba yun? Wala namang perfectong tao, sir, eh. 2007, hindi ka naman daw nananakit. Nag-umpisa lamang ito noong 2019. Ano ang nag-udyok sa'yo? Bakit nagbago ka? Namang problema, tuturetic na nga, sir, ako kakaisip kung paano gumawa ng pera, pangkain. Sumasabay din kasi, sir, yung bunganga niya, sir, eh. Alam mo, sir, habang bubungatas yung kilos mo, parang padabog na mararamdaman mo talaga na inis siya, eh. Nagtrabaho daw si Kathy sa isang salon. Nagsiselos ka naman daw. Pumupunta ka ng gugulo. Aminado po ako dun, sir. Hindi ko naman po kasi, sir, alam na bakla pala, sir, yung kaharap niya, eh, mga kasama niya, eh. Mamukha naman talagang lalaki, sir, eh. Nagselos ka doon. Eh, yun yung uminit yung ulo ko, eh. Kasi tumatawag ako, may narinig akong boss lalaki. Tapos, minsan, tagal niya sagutin. Tapos, sakto pang pagpunta ko, di ba? May kasama, eh. Malay ko bang bakla yun. Nung nagsalita, doon lang ako Hindi totoo yan. Tumalikod na lang ako. Napahiya ako nang hindi ko pinapakita. Tumalikod ka, hindi ka nagwala. Iba kasi sa terms na nagwala na talagang... Oo. So anong ginawa mo? Scandal, public scandal, eh. Tinawag ko lang siya, nag-usap kami. Ayun na Okay. siguro yung term ng pagwawala na nagtatalo kami dalawa. Ano nga, umuwi ka na. Mali yan sinasabi mo. Pero hindi po ako nagwala. Nung nalaman ko yung totoo na hindi pala lalaki yung tumigil naman ako na ipag-diskusyonan sa kanya. Ano ang gusto mong mangyari, Ronald? Gusto ko sa pag-ayos para sa mga bata. Anong balak mong gawin? Makapasok na ako sa magandang trabaho. Lahat ng sinasabi niya sa akin, tatabunan ko yun, sir. Sinasaktan mo si Kathy. Hindi naman, sir, yung pananakit, sir, na totaling bugbog talaga. Sapak ginagawa mo. Sir, minsan nasasapok mo na hindi mo naman sa galit mo ba, di ba? Nasasapok na, pero masakit pa rin yun. Humihingi ako po sa ng dispensa sa kanya nung pinabarangay niya ako dahil doon na. Siyempre, sabi ko, kung talagang binugbog ko yan, ipamedical nyo. Papakulong po ako ora mismo. Kasi yung akusa niyo sa akin, pang bubugbog. Iba kasi yung pamedical, pag nakuhanan niyo ng pasayan, sir, kahit sa anong parte ng katawan niya, sir, papakulong ako. Pero, Iba naman kasi, sir, pero pananakit pa rin yun. hindi ko naman po, sir, yung tinatanggi, sir, inaamin ko naman po yun, sir. Hindi ko naman po sinasadya. Pumunta po ako sa kanila para humingi ng dispensa na sa mga biyanan ko na pasensya na nabigla lang ako. Mga bata ba sinasaktan mo? Minsan, sir, yung anak ko napapalo ko. Pag sobrang ulit na, Ronald, anong mga pinagsisisihan mo sa mga nangyayaring ito sa pamilya mo? nagsisiyang ko po, sir, yung nasasaktan ko minsan yung asawa ko. Dahil pagtatalo namin, isa pa yung hindi ko alam na natake pala yung baby ko. Pag nga, sa ng pagkakataon, sir, babawi ako sa mga pagkukulang ko sa mga bata. Magbago. Naririnig kita. Maya-maya lamang ay haharap tayo kay Kuya Alan, Ate Pia, at tayo mag-uusap. Salamat, Ronald, sa iyong tiwala. Thank you. May problemang legal ka Yung ba? anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.
Narito po ang nagrereklamo, si Kathy. Ang inirereklamo po ang kanyang asawa na si Ronald. Ate Pia, Kuya Alan, si Kathy at si Ronald. Salamat no sa pagpunta nyo at nagtiwala kayo sa amin, kinuwento nyo yung buhay nyo, pati yung emosyon nyo, niladlad nyo. Napakalungkot pakinggan yung storya nyo. And paulit-ulit namin naririnig yung dala rin ng kahirapan ng inyong mga challenges. Ano? Wala naman akong narinig sa asawa mo kay Catherine na galit siya sa pagkatao mo. Kahit sabihin mong lahat naging problema mo sa kanya, sakit ng ulo mo sa kanya, yung iyak mo, iyak ng pagmamahal eh. Hindi iyak ng gusto kang makapatay ng tao eh. Yung iyak mo dahil yung pangarap mong magandang buhay para sa mga anak mo, kasama siya eh. So pangarap na nawasak yun eh, di ba? Huwag na natin halukayin, ano ba nangyari? Ba't kayo napunta dito? Dalat na talaga ng kahirapan yan. So ano na tayo ngayon? Liwanagin natin ang mga pagkukulang ng bawat isa, kung meron man. Tapos ano yung mga legal na obligasyon dahil yun naman ang trabaho natin. Tapos paano tayo moving forward. Pero one point lang na gusto kong i-emphasize. Pagdating sa pagbubugbog, para sa'yo, hindi naman pagbubugbog yun. Nasaktan ko, pero hindi yung pagbubugbog. Eh ano ba yung pagbubugbog? Yung mamamatay na yung tao? So nililiwanag ko sa'yo at sa lahat ng nakikinig, kahit pitikin mo sa ilong yun, abuse yun. Kahit nasikuhin mo ng konti yun, abuse yun. At bilang isang babae, kahit malaki akong tao, pag ako, lalaki karap, tapos ganunin pa lang ako, natatakot na ako. Kasi lalaki yan eh. Kaya ikaw, huwag mo lagyan ng hierarchy yan. Lahat yun, mali yun. Klaro tayo? Lahat yun, pwede kang makulong. Tapos tungkol naman doon sa may trabaho siya sa salon, aminado ka, nakarinig ka ng boses ng lalaki, nagselos ka, sasabihin mo, di naman skandalo yun. Pero ramdam na ramdam ko sa'yo na kung hindi mo pa nalaman na hindi naman pala siya papatulan dahil ang lalaking yun bakla pala, para ka naman din makakapatay ng tao. So mali pa rin yun. Pinahiya mo yung asawa mo, pinahiya mo yung relasyon nyo na para kang walang kahit katiting na respeto at tiwala sa kanya. So tanggapin mo rin yun na mali yun. Kaya mong tanggapin? Kasi walang pupuntahan to na pag-aayos nyo kung ang yabang mo nandi dito na di naman ako nakasakit eh. Di naman ako nambugbog. Okay? Alam ko ang plano ko para sa inyo. Planong pagpalaing kayo at hindi saktan. Planong bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Yan nasa Jeremiah 29:11 yan. So, first question ko, Ronald, Cathy, naniniwala ba kayong may plano sa inyo ang Diyos? Pinapakinggan ko kayo yung hirap na dinadaanan nyo. Pwede ka magduda eh. May plano ba talaga sa akin ng Diyos? Minsan sa hirap ng buhay, nagdududa ba? But ikaw, Ronald, despite yung kunento mong hirap kanina, naniniwala ka may plano ang Diyos? Minsan nagdududa na rin, sir. Ikaw, naniniwala ka pa rin may plano ang Diyos? Meron po, sir. Okay. Lahat ng tao, kailangan may pundasyon. Kumbaga sa barko, di ba? Pag titigil ka, kailangan may anchor ka. Kailangan may aangklahan ka. Kasi kung wala kang aangklahan at vapor ka, aanudin ka lang. Isa sa pinakadelikado sa marriage ay ang emosyon. Kasi pag emosyon ang sinusunod natin, nawawala yung ating commitment. Bilang mag-asawa, kailangan humanap kayo ng anchor. At yung angkla na aangklahan niya, kailangan yon hindi gumagalaw. Alam mo yung nasa Bible na salita na repent? Pag tinignan nyo kasi sa Tagalog, sa Pilipino, Kuya Boy, ang sinabi doon, magsisi. So nakikita ko naman sa'yo, Ronald, na nagsisisi ka. Kasi kung titignan mo yung Hebrew na salita ng repent, hindi pagsisisi. Ang unang ibig sabihin ng repent, baguhin mo pag-iisip mo. Change your mind. Habang hindi nagbabago yung pag-iisip mo, Ronald, hindi kayo magkakaayos. Una, yung sinabi mong, di ko naman siya ginugulpe. Ganon. Oh. Mali naman ako dahil pagdating doon, hindi naman pala lalaki. Okay. So, nagsisisi ka na nangyari yon. Pero hindi nagbabago ang isip mo na mali ka. So, habang hindi nagbabago yung pag-iisip mo, ginagaranti ko sa iyo, Cathy, kahit pagbigyan mo pa siya, uulitin niya. Hindi nagbabago pa yung isip mo, Ronald, na mali na pagdudahan mo asawa mo. Ano ba ang doon? Kausapin mo. Upo kayo. Cathy, high school pa lang tayo na. Alam ko, hirap ako ngayon. Baka hindi ka bilib sa akin ngayon. Pero huwag kang manglalalaki. O tanungin mo diretso, nanglalalaki ka ba? Di ba?
Bakit po? Kasi tiwala, importante sa mag-asawa. Balik rin natin. Halimbawa, kinuha kitang magmaneho sa akin. Iniwan kita sa kotse, sekretarya ko nandun. Narinig niya sa telepono, babae yung umuutos. Sabi, Ronald, punta tayo ng fort. Kung sugurin ka niya, kung nasa kotse ako, ginaganon ka niya. Tatanggalin kita sa trabaho. Sabi ko, Ronald, pasensya ka na, magaling ka mag-drive, magaling ka makisama, pero hindi naman pwedeng kung nasaan ako, sumusunod asawat mo, kinakatok ka. O tapos niya, sorry sir, kala ko kasi ng bababae. Yung pala, yung assistant mo, tsaka yung isang staff ang kasama ni Ronald. Gusto ko rin sabihin sa'yo, Kati, yun. Sa lalaki, pag paulit-ulit, kahit tingin lang, dak-dak na yon. So yung communication, basic yon. Yung batas, meron tinatawag na letter of the law. Ito yon, kung ano yung basahin mo. Meron yung spirit of the law. Ano yung nasa likod niya? So si Alan, ang letter of the law, yung katawan ko. Pero yung spirit ni Alan, yun, paano siya mag-isip, paano siya magsalita, paano siya magmahal, paano siya magalit. So kung titingnan niyo po yung lahat ng batas natin, ay gusto magkasundo yung asawa. Ang problema, pagdating sa physical abuse, hindi pwedeng sabihin ng batas, ay kung isang beses okay lang. So kung titingnan mo yung batas, wala pong karapatan ang barangay na aregluhin ang bawsi, ang physical abuse. Pero kayong dalawa, pwede kayong mag-aregluhan. Kayo yung mag-asawa eh. Ito ang problema. Hindi to para sa inyo lang. Kasi ang daming kaso ng bawsi eh. Ito ang problema ngayon ng kapitan. Kung lahat kayong audience ngayon ay kilala ng kapitan, walang problema yung away-asawa na may argument kayo at gusto nyong mag-usap sa barangay. Pero once na sinabi sa akin, Sir, nasaktan kasi ni Ronald si Cathy, hindi na away-asawa yun. Pumapasok na yung batas, wala akong karapatan aregluhin kayo. Pero the reality is, Kuya Boy, on the ground, kung ikaw yung kapitan, ayaw mo naman na makulong yung isa kasi paano yung 4 na anak? Paano yung marriage nila? Lalo kung pareho silang sorry. Bilang abogado, agree ako doon, hindi pwedeng aregluhin. Pero bilang tao, will I throw away the marriage? Will I put you in jail? Siguro, parang nakikita ko sarili ko kung kapitan ako. Tapos halimbawa, nagkabati kayo. Sasabihan ko talaga si Ronald, Ronald, makita ko lang na may kahit anong ebidensya na simula ngayon nasaktan mo siya. Wala akong pakialam kung gusto ni Cathy o pakukulong kita. Yes, napaka-importante mag-asawa yung mga anak. But tandaan nyo yung pananakit ng asawa, sakit yon. Pwede tayong maniwala bilang tao pag nangyaring once, may nangyari lang, di ba? Pero yung nangyari twice, tapos 3, 7, 8, 9, 10 times, as hindi na mangyayari ulit. Kaya babalik ako sa number 1 na sinabi ko, Ronald, I do not recommend that you get back together until palitan mo yung pag-iisip mo na hindi mo pwedeng saktan yung asawa mo. Masasaktan mo lang siya, makukulong ka lang. Yun ang ibig ko sabihin kanina na repent. Bakit? Sabi mo kasi, Sir, magkaroon lang ako ng magandang trabaho. Magbabago na ako. Baliktad, Ronald. Ayusin mo muna sarili mo. So, eto nga, tanong ko, ano nagustuhan mo sa asawa mo nung high school ka? Bakit mo siya niligawan? Tahimik, mainhin, saka palangiti. Tapos pagkasama mo siya, ano pakiramdam mo? Parang ayoko nang tumigil yung oras. Di ba? Para ka na sa langit. Di ba? Hindi. Yung smile mo na yan, yun ang gusto kong maramdaman mo parate. Yun ang gusto ko na pag nakikita mo asawa mo, nakakasama mo, kahit anong hirap ng buhay, naaalala mo na pagkasama mo siya, parang Betamax o VHS na napopos mo. Ikaw naman, Cathy, ba't mo naman siya pinansin nung high school kayo? Wapo po, Kuya Alan. Apo, tsaka mabait. Ano nararamdaman mo pagkasama mo siya? Masaya po. Pagkatapos ka magkaroon ng unang anak, kasi yung iba sabi nila, pag nagkaanak na, nawawala atensyon sa asawa. So, nung nagkaanak ka na, mahal mo pa rin asawa mo? Ko yan. Kailan lang nagbago? Pandemic lang po. Nung pandemic lang. Hindi na po maganda yung ginagawa. So, ito tanong sa'yo bago ako bumalik sa kanya. Pwede mo ba siyang makita na bumalik sa dati or nasa isip mo na siya yung kung ano siya ngayon at nung pandemic? Pwede. So, kung ibabalik niya yung Ronald na kilala mo or ihigitan pa niya, nakikita mo pa rin yung Mr. Charming mo, yung Mr. Opo, Kuya yung prinsipe mo sa kanya. Opo. Oo. Kasi ang lalaki, alam mo, pagka dumating yung point na tingin niya yung asawa niya hindi bilib sa kanya, nakakabaksak balikan. Para bang kaaway mo na mundo, tapos yung kaysa isang tao na tingin mong, ang tingin sa'yo hero, ang tingin na rin sa'yo patapon na rin. Balik sa'yo, Ronald, pwede bang pagsikapan mo?
Kasi nung high school kayo, parang natural na lang eh. Pero alam mo, pag mag-asawa kayo, hindi sapat na nagmamahalan kayo. Commitment. Commitment mo sa kanya, commitment mo sa marriage. Lahat ng tulong pwede namin gawin. Alam namin pera ang problema. Pero alam mo, kung bubuhusan namin kayo ng pera ngayon, hindi masosolve. Bakit? Hindi mo pa na-resolve sa isip mo eh. Last question ko na. Nung una kayo nagsama, anong pangarap niyo? Isa lang naman, sir, pangarap ko eh, makatapos ng pag-aaral ng mga anak ko. Makita silang nagtagumpay sa mga sarili nila na hindi makasunod sa yapak ko. Masaya na ako dun, sir. Pwede ko ba baliktarin yan? Ba't hindi mo baguhin buhay mo today? Sa sobrang ganda ng buhay mo, ang pangarap mo ngayon, sana yung mga anak mo sumunod sa yapak mo at lampasan ka pa. Pero hindi mangyayari yon nang wala kang vision. Before ko i-offer yung test that question, anong dream job mo? Piloto, sir. So mahilig ka sa aeroplano. Gusto ko marating, sir, malibot ang mundo. Gusto ko marating ang iba't ibang lugar. Pwedeng seaman yon. Hindi ko alam kung kasama sa maintenance crew ng aeroplano yung meron pag-iikot. Napakaraming trabaho na pwedeng nakaugnay doon. Kasi ang test na ngayon may 6 months, may 2 years, may 3 years na course. Technical yon. At meron silang ladderized. Ibig sabihin, hindi mo kailangan tapusin 3 years straight. Pwedeng mag 3 months course ka muna, 6 months, may trabaho ka na. After 6 months, 1 year, maganda trabaho mo, sabihin nung may talento ka dito, ituloy mo, pwede ituloy. Pwede kami mag-commit. Pero kailangan muna namin makita yung commitment mo. So isipin mo kung ano ang hilig mo. Nandyan yan, nasa loob mo. Nilagay ng Diyos yan. Habang nag-aayos kayo, papayagan mo ba magtrabaho si Cathy? So, supportan mo, hindi mo pagseselosan. So, Cathy, naging magaling ka mag-manicure. Opo, Kuya Alan. Kami, whether manicure set, whether sari-sari store, handa kaming tumulong. Ang hinihingi ko lang, give all the chance to Ronald. Pero sasabihin ko sa'yo, huwag kang makipagbalikan nang hindi pa ayos. Kausapin mo magulang mo, bigyan siya ng chance kung gusto niya dumalaw. Ako nakikita kong pwede kang maging mabuting ama at mabuting asawa. Willing kami tumulong, pero kailangan namin makita, gusto mo na rin tulungan sarili mo. Whether test na yan, whether negosyo. Kasi baka sa ibang tao, Kuya Boy, hindi trabaho eh. Pero nasa puso niya pagiging entrepreneur eh. Nawala ka ng sarili mo, kailangan ikaw rin makahanap sa sarili mo. May nais ka bang sabihin, Ronald? Humingi po ako ng tawad sa dispensa. Sa ngayon, hindi ako makapangako sa'yo. Pero pipilitin kong gawin. Kasi mahirap naman po plastikin ko sarili ko na mangako ako sa harapan niyo po ngayon. Hindi ko naman po pala magagawa. Pasensya na po. Ikaw, Cathy. Magbago na po siya para po sa mga 4 naming anak. Tapos magtrabaho po siya ng maayos. At susuportahan mo sa kanya yung proseso niyang pagbabago. Opo, nandito lang naman po kami. Nakasuporta sa kanya. O Ronald, dalawa itutulong namin kaagad, no? Alamin mo kung anong gusto mong trabaho. So habang nagtetest na ka or kung anong mang training, may konti kang allowance. Pero pangalawa, we will assign a counselor sa'yo. Mas gusto ko yung sinabi mo ngayon. Di ko muna ipapangako dahil ibig sabihin, may struggle ka. Di ka pwede mag-struggle mag-isa. We will give you someone na kung help you doon sa anger management. Yun naman hingi ko sa inyo, Cathy, na commitment. Bigyan mo siya ng time. Salamat. Cassie, maraming salamat. Salamat din. Ronald, maraming salamat. God bless the both. Thank you. Payong kapatid naman po ang magaganap dito po sa ating programa. Isang mamamayan na merong kinalaman po sa SSS ang kanyang suliranin. Nais niyang ilapit kay Ate Pia at Kuya Alan. Yan po ay tatalakayin natin. Sa pagbabalik na... Natanggap na ni Cathy ang fishbowl card para sa pangkabuhayang ipinangako sa kanya ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Matapos magpa-check up at magpa-assess sa isang profesional, nabigyan rin si Ronald ng rekomendasyong sumailalim sa isang online program para matulungan siyang harapin ang kanyang mga personal na problema. At dahil tumanggi muna si Ronald na mag-aral sa TESDA, kasalukuyang pinaplano na ang pangkabuhayan o trabahong angkop sa kanya. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagbibigay po ng pangkabuhayan. Nagpapasalamat din po ako sa pagbigay sa akin ng pagkakataon ng pagpa-check up po sa isang professional. Maraming salamat po Cayetano in Action with Boy Abunda.
teorya ba kayo kung bakit natitigil ang pagpasok ng SSS pension mula sa namatay na asawa? Ito nga daw yung problema. After 2 years, biglang natigil ang pagpasok ng pension sa kanyang bangko. Okay, parang kilala ko na kung sino yan. Si Nanay Cristiana ba yan? Yes, si Nanay Christy. Ito narinig kong balita Bukod sa nahinto yung pension niya, pero yung anak ng asawa niya sa ibang babae, biglang nagkaroon ng pensyon. Ano mo naman alam yun? Ako pa, updated ako lagi. Ito, malalaking tao, napaka-dismoso. Ano naman ngayon, karapatan naman ng bata yun. Tsaka wala naman Tama. ay gusto maging illegitimate. Hindi naman yun yung issue ni Nanay. Gusto niyang malaman bakit tumigil yung pagpasok ng pension niya. At kung mababalik yun. Karapatan niya naman yung Pensyon. Dahil legitimate na asawa siya. Legal na asawa siya nung yumao. Tama yan. May punto ka dyan. Malaking punto mo dyan. So may kabit nga. Oo nga. Ito boy, may kabit. Uy, Tito Boy, may kabit daw. Di pwede yun. May kapit ito, boy. Okay. Magandang pagkakulot mo. Narito na po tayo sa Payong Kapatid. At please welcome Nanay Cristiana na hihingi po ng Payong Kapatid kay Ate Pia at Kuya Alan. Dito po sa kanyang problema na may kinalaman po sa pensyon na nanggagaling po sa SSS. Ang cute ng ribbon ni Nanay. Oo. Ate Pia, Kuya Alan. Gandang gabi po. Good evening po. Thank you sa inyong tiwala and being here sa show. Welcome po. Kwento nyo ng konti kung ano Opo. yung sitwasyon. Ganito po yun. Nagpapasalamat pala ako sa Panginoon dahil eto na may tutulong na sa problema ko. Ganito po yun. Kasi namayapa po yung mister ko 2018. Siguro mga 1 year mahigit bago po na-file o natanggap ko po yung kanyang SS pension. Parang lump sum muna bago siya nag-monthly. So, year 2020 hanggang 2022, tumatanggap po ako. Pagdating po nung February, hanggang January lang 2022 po ang tanggap ko noon. Pagdating po ng February 2022, is natigil na po. So, nagtaka ako bakit. So, ngayon nagpunta ako sa SS po. Siguro mga 3 months, nagpunta na po ako ng SS at in-inquire ko bakit, anong nangyari. Sabi naman nila, hindi daw sila nag-i-stop ng pension. Wala nga po Wala nga pumapasok sa ATM, sabi ko. Tapos yung chinek sa computer, sabing ganon, meron palang naghahabol. Yun ang sinabi. May naghahabol daw. Sinabi yung pangalan ng babae. Yung pala yung yung kabit niya. Kabit number 1. Bakit number 1 po? 2 po sila May 5 po siyang anak, pero yung minor niya is 3 na lang po. Inano niya talaga yun sa SS, nagmakaawa. Sabi nila, umiyak pa daw. Hindi ko alam ang nangyari kasi ganon. Ngayon po, ang sabi ng SS, parang matatagalan daw po yata kasi i-recompute pa daw po. So ngayon, wala naman akong magawa. Paano? Umuwi na lang po ako. Nag-intay po ako hanggang September ng taon din na yon. September, bumalik po uli ako sa SS. Sandali, ate. So, nung tinignan sa computer, na-confirm na tumigil talaga? Stop nga po Okay. Opo. Tapos yung September 2022, bumalik po uli ako sa SS na nakiki-update po ako kung hanggang kailan ako maghihintay. Wala pa rin po silang final na sagot. Hindi daw po nila alam kasi hindi naman daw po sila ang magre-recompute, kundi yung pinaka-SS daw po, yun ang sinabi. So, uwi na naman po ako, bigo ako. Dumating po yung December 2022, kala ko wala pang makukuha. Nakuha po ako in 13 months, nung December 2022. 1,000 na lang po yun. Tapos may nabasa po ako doon na naka-indicate na magiging 800 na lang daw po yung monthly ko. Di bumaba. Kasi po yung monthly ko is 2,000 something na may butal. Inantay ko ng January. Kala ko magbibigay sila as in sa na lang, cheque, kasi mababa na lang Inintindi ko rin dahil kaya siguro hindi pumapasok sa ATM. Wala po. Until now. Ng January 2023, wala pa. Kahit na may recomputation na. Isang taon na po nung 2023, tapos magdadalawa na sa 2024. Simple lang naman ang tanong ko May balak ka pa ba mag-asawa? Ay, hindi na po.
Kaya ako natanong yon, baka kala nyo, ano ba naman yung tanong ni Ate Pia? Hindi, kasi simple lang ang sasagot ko sa'yo. Sabi ng batas, ang beneficiary sa namatay na SSS member is the dependent spouse until he or she remarries. Opo. So hanggat hindi ka pa nag-aasawa, ikaw ay dependent. Tapos ang storya, lahat ng kasunod natin na pag-uusapan, detalye na lang. Habang nagsasabi si Alan ng mga suggestions niya, uungkatin niya yung detalye niyan, ina-assure na kita na sabi ng batas, ikaw ay beneficiary. Okay? Ina-acknowledge din ng batas na meron din karapatan ang mga illegitimate children na dependent pa, yung 18 and below, which mukhang tanggap mo naman. Minor Pero hindi yan nakakatanggal sa'yo. Pagka nga nag-asawa ka na lang ulit, hindi yung kung may matuklasan dyan na illegitimate, mawawalan ka. Yun. Okay. So, bahala si Alan. Okay? Ako yung magno-notes lang dito. Ang SSS is both a blessing to each and every member. It's a blessing to society. It was something, yung social protection na naimbento during the Great Depression sa US. Pero it's a big challenge sa ating bansa. So I wanted to say sa lahat ng nanonood, lalo sa legislators, sa Congress, sa Senate, sa finance team, sa Pangulo, kasi nga, kung makikita mo, ate, yung time na diretso mong natatanggap, magkano natatanggap mo? Dalawa lang po. 2,000. Dalawa, tapos may Diba? butal na Okay. less than 200. So siguro, we will all agree naman that no one can survive on 2,000 pesos. In fact, kung meron may sakit, thank God, may PhilHealth at may ibang malalapitan. No? Having said that, kulang pa rin. So isang challenge natin sa ating bansa, kung paano maayos ang ating retirement plans, pensions, SSS, so that pagka nag-retire o kaya pagka meron pong nauna sa atin at meron tayong pension, it will be enough sa pinaka-basic natin. Ang problema, syempre, umaangal din yung empleyado at ang employer kung itataas ang contribution. Hindi rin naman pwedeng ang gawin ng SSS magic. Ito contribution mo, pero kapag ka-pension, ito na mas malaki. So that's just one general item that I wanted to discuss in the show. As a nation, we have to find a solution kasi kailangan yung nakukuha natin pension is more or less sapat sa basic na pangangailangan. Okay. So, very specific. Actually, kaya ako mauna, papasa ko sana kay ate yung batas. Ay, hindi pa. Kasi nga, ang sasabihin ko, kaya lang naunahan niya ako, two things ang definitely hindi dapat. Hindi dapat tinigil or bawasan na walang notice sa'yo. Wala. So, sasamahan ka sa branch ng aming abogado, first and foremost, to get the computation and to find out what we have to do. And kung kailangan sa main, we will go there. Second, walang excuse na tumagal. Kasi precisely kaya ka may pension at kaya monthly because the law and the legislative intent, the spirit of the law is kailangan mo to monthly. Diba? So kung pahintayin ka ng 6 months, ng 1 year, big no-no talaga yan. We will look into that. Let us find out kung ano yung application nila ng batas. Kasi ang nakalagay sa batas, primary beneficiaries ang asawa, legitimate children, and illegitimate children. Pero may kabilang provision na nagsasabing children will get 10%, legitimate children, and then illegitimate children half. But in no case lower than 250 pesos. Ang good news naman is that is only until 21 years old sila. So after that, tuloy-tuloy ang pension sa iyo, Ate Christy. And kami ay parating may gratitude dito sa CIA with BA. Actually, pwede mong itawag lang to. Pwedeng sa side ng show, nag-usap lang tayo. But because you allowed us to go into your life, to ask personal questions, at hindi madali sa isang asawa na sabihin, nagkaroon ng ibang babae. And throughout the interview sa ating mga kababayan, si ate, hindi naman nagsabing hindi dapat meron yung mga children kahit illegitimate. So we want to honor you na kahit masakit na malaman na may ibang anak ang iyong asawa, hindi kami nakarinig sa iyo ng hindi dapat silang suportahan din, no? So, in behalf of Kuya Boy and Ate Pia, kung may maisip ka na livelihood, negosyo, 'di ba?
CIA with DA wants to be a part of that. And may ilalalaan kami na seed money para sa'yo. Doesn't have to be alone. Meron kang anak, pamangkin, best friend who wants to go into business with you. Kasi Mga kamag-anak ko po. mga kamag-anak mo, di ba? So at least, whether it's 800 or 2,000 na kukuha mo, siguro magkakaroon ng konting joy, di ba? And then, Kuya Boy, after yung samahan ka sa SSS branch and ma-resolve to, in the future show, we will show how it will resolve. Okay. Para mabuo sa isip ng mga tao na pag may ganyan sitwasyon, paano gagawin nila? Patuloy ang conversation na ito kasamang mga abogado ng CIA, ng Cayetano in Action. Pero sa iyong tiwala, sa iyong disposisyon, isa kang paalala sa aming lahat na life moves on kahit ano pa. Maraming salamat. Thank you din po. Ate Pia, Kuya Alan, yes or no? Ito po ang susunod dito sa... Sinamahan ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Christy sa SSS Deparo para linawin ang paghinto ng kanyang SSS pension. Dito nalaman ni Nanay mula sa Head of Accounts Management na may iba pang dependents ang asawa niya sa isa nitong karelasyon. Hindi ito naisama sa deklarasyon niya noong siya ay nag-apply ng pension at ngayon nag-file na rin ng claim ang mga nasabing dependents. Kailangan ma-compute muli ang pension ng mga beneficiaries ng kanyang asawa para maisama ang lahat ng dependents at ma-offset ang mga natanggap na sobra ni Nanay Christy sa mga nagdaang taon. Tutulungan ng mga abogado ng Cayetano in Action with Boy Abunda si Nanay Christy para sumulat sa SSS Main Branch. Aayusin ang kanyang account para malaman ang bagong halaga ng kanyang pension at kailan ito muling matatanggap. At para may pagkakakitaan si Nanay habang hinihintay iyon, kinausap na siya ng programa para sa negosyong maaari niyang simulan. Nagpapasalamat po ako sa Cayetano in Action with Boy Abunda sa pagtulong po sa akin sa problema sa SSS. Thank you po. Cayetano in Action with Boy Abunda would like to thank Ensaymada from La Luna Cafe. Come home to a delicious tradition. We're located at 103 ML Quezon Avenue, Hagonoy, Taguig. Rica de la Merced Furniture Designs. For inquiries, call 0922-853-1668. Kami nagbabalik po dito sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Kuya Alan, Ate Pia, yes o no? Pero bago natin simulan, Ate Pia, may nais kang ipaliwanag. Yes, actually, makinig kayo mga married teen. Ang request ko talaga sa segment natin ito ay may matutunan tayong lahat in view of something very important. Kasi November 25 is known as International Day to End Violence Against Women. So, anti-vow. Pero sa Pilipinas, VOWSI, kasama ng mga bata. So, November 25, and then for 18 days in the Philippines, we give priority to explaining, to promoting itong awareness natin sa VOWSI. So, for many years, lagi akong may exhibit sa Senate on VOWSI, and then I give talks all over the country, and we continue to do that. So, I'm so happy that we can do it here in my other home, Cayetano in Action with Boy Abunda, because it is our goal in this show to educate people about their rights in the law and to also make us better human beings, di ba? So yan ang theme natin. Mga questions about violence against women and children. Maraming salamat. Ang unang katanungan. Sa akin po, dito po. Kuya Alan, Ate Pia, maaari po bang mag-issue ng protection order ang barangay upang maprotektahan ng biktima mula sa pananakit? Yes or no? Yes, kasi when this law was made, na-realize ng mga lawmakers, and 1 year yan before ako naging senator, so dinatnan ko na yan, na-realize nila na sa barangay pa lang, hindi pwedeng ang court lang ang magbibigay ng protection. Dahil bago ka makarating sa korte, matagal pa. So sa barangay pa lang, pwede na magsabi si barangay, ops, layuan mo muna tong asawa mo, huwag ka muna umuwi sa bahay, o kaya dadalhin namin siya sa ibang lugar kasi nga may allegation na nananakit ka. So, it's a protection order lang naman.
Next. Kuya Alan, Ate Pia, maaari po bang iareglo ang vowsy sa barangay o sa korte? Yes or no? No. Maraming dahilan. Ang isang dahilan nga, aside from it's a crime, is that alam natin na if you sweep that under the rug, tuloy-tuloy lang na mangyayari ito. And idagdag ko ha, dati kasi, at nangyayari pa rin ngayon, ang pangkaraniwan na reaksyon ng kahit barangay man yon or kahit na sabi mo leader ng community or kapitbahay, ay awa ng mag-asawa. Naririnig ng nagpapatayan na, sumisigaw na yung babae, kahit pulis, tapos kunyari kapitbahay niya yun, kainuman niya, away ng mag-asawa, huwag niyong pakialaman. Oo. Can you imagine? So ngayon, sinabi ng batas, oh, excuse me, pag may alam kayong ganyan, kailangan yung tulungan yung babae, ilayon nyo, o anak, o kung sino man, dahil it is no longer yung away ng mag-asawa. No, it affects the community. It affects a human life. Okay. Klaro. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, pwede po bang kasuhan ng rape ang asawa? Yes or no? The answer is yes. Konting background, medyo bago-bago tong batas na to. Bago in the sense na nung nag-aaral pa lang ako ng law, hindi pa yan batas. And then like I said, nag-i-evolve tayo, nagmamature ang society. So, naging understood yun na kasama sa karapatan ng babae, yung katawan naman niya, di ba? Hindi naman porke nag-asawa tayo na mahal mo yung asawa mo, nagmamahalan kayo, kung kailan lang niya gusto siya magdi-decide, di ba? So, talagang rape pa rin kahit mag-asawa pag pinilit. So, in a loving relationship, dapat, mutual, di ba? Na pagod ako, bukas ng umaga, dahil may baby pa tayong asikasuhin, hindi yung para lang makaraos ang lalaki. Dahil ganun ang thinking dati eh. Kuya Boy, quickly lang, spiritual religious context. Kasi marami nagko-quote sa Bible na pag mag-asawa kayo, do not deny your body to the other. Okay? That's directed to both of you. So, ibig sabihin, hindi inaalis ng Bible na may personal choice at consent ka. So, sinasabi ng Bible, Alan, you one body ka kay Lani, Lani one body ka. Sinasabi naman ng batas, kailangan ng consent. So, pag pinilit mo, rape pa rin yon. Next question. Kuya Alan, Ate Pia, curious lang po, no? And I'm sure siguro katanungan rin to ng maraming babae. Kapag po ba sinasaktan ng karelasyon, tapos hindi sila kasal, pwede pa rin po ba itong kasuhan ng vows? And the answer is yes. Basic naman yan. So, hindi trick question yan kasi very clear ang law. Basta karelasyon mo. So, kahit mag-boyfriend. I concur, hindi element na kasal kayo, pero element kasi may relasyon. Pero kung wala kang relasyon at sinaktan mo yung babae, kaso pa rin yun sa revised penal code. So, depende kung ano yung degree ng pagsakit mo sa kanya, whether serious or less serious physical injuries, kanyan. Pero pag karelasyon mo, may special law na vowsy na ang intention is to make it easier to prosecute. Para nga, ma-change yung mindset natin na walang room ang violence sa relationships. May katanungan. May katanungan po. Kuya Alan, Ate Pia, ito karaniwang kasing nangyayari sa community at sa society natin na pwede bang gamiting depensa sa pananakitang kalasingan? Yes or no? Ay, nako. Ang tanong mo is, pwede bang gawing dahilan? Pwede bang palusot yun? No. Yan talaga yung kinaiinisan ko kasi nakakarinig ako madalas ng lasing ako nun eh. Di naman pag nakainom lang. Pag nakainom lang. So this excuse was identified in the crafting of the law. Kaya sinabi dito sa law that that is not an excuse. So panindigan mo yung ginawa mo kahit lasing ka, kahit nakainom ka because may karelasyon ka eh, di ba? So, sorry. Kung kulong ka pa rin. Very peculiar yun, Kuya Boy, kasi Kakaiba. sa vowsy law, talagang specify, bawal na depensa yon. Maraming salamat. Marami na naman tayong natulungan. Pero kung marami tayong natutunan dito, marami naman ang mananalo sa susunod nating segment. Marami ang mag-uwi ng mga premyo, pero lahat may regalo mula sa ating palabas. Dito lamang sa... May problemang legal ka ba? Anak ko, kanya-kanyang 3 years old. Pinaaso niya ako na hindi pala siya buntis.
Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawalan. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda. Alan Piape. Handa na ba kayo? Lahat may consolation prizes, pero lahat may regalo. Walang uuwi na walang regalo mula sa La Luna Restaurant. Napakasarap na ensaymada. So, tayo. Alan Piape, Maritim, tulungan nyo kami. And the game begins now! Alan Piape! Alan Piape! Alan Piape! Alan Dali naman. Ano yung pangalan? Marie Chris po. Marie Chris, handa ka na ba? Handa na! Your name, please. Monique po. Monique, taga saan ka? QC. Dito naman tayo. Ano yung pangalan? Aljay. Aljay. Ikaw ba, Aljay? Handa ka nang manalo ng 10,000 pesos? Opo. Gusto kong tumalon ito eh. Ano yun, ha? Taasan mo ang talon. What's your name? Sherilyn po. Sherilyn. Bakit masayang-masaya ka, Sherilyn? Pa mga kasama ko po. So, ibig sabihin, pag nanalo ka ng 10,000 pesos, ibibigay mo lahat sa kanila. Dino, share lang. Dito tayo, kayo munang dalawa. Ang hindi papalarin ay meron ng 2,000 pesos. Ang mananalo ay makakalaro sa Ate Pia. Pag manalo, may 10,000 pesos. Kung hindi naman, may chance magpaikot ang ruleta kung saan pwede kayong manalo ng may 10 na, may 5, may 3, at may 2,000 pesos. Okay? And 3, 2, 1, go! Maraming salamat. Meron kang 2,000 pesos mamaya, okay? Thank you very much. Okay. Mamaya, kailangan mas malaki panalunan mo. Kasi Okay. Diyan ka lang muna, okay? In 3, 2, 1, go! You have 2,000 pesos mula kay Ate Pia. Thank you po kay Ate Pia, Kuya Alan at Tito Boy po. Maraming salamat. Maraming salamat. Punta naman tayo dito. Bayad ang bahay! Maritim, tulong. In 3, 2, 1, go! alam mo bang natalo ka? So kung makuha mo eksakto sa linya, 10,000 na rin ang ibigay. Go! Nanalo ka! Di ba yung iba, nakuha sa tiyaga, nakuha sa sigaw, nakuha sa talon. Nanalo ka ng 10,000 pesos! Ayun na, si Ate Pia. Anong gagawin mo sa 10,000? Pambayad po ng bahay! Ayan ang 10,000 mo. Thank you po sa Cayetano in Action. Tapos kay Kuya Alan po, kay Ate Pia, tsaka kay Tito Boy. Magpahinga ka na. Doon. O ngayon naman, si Kuya Alan. In 3, 2, 1, go! Talon, congratulations! Nakuha din sa talon. Talo na yun eh. Biglang ginawin ko. Ayan yung premyo mo. Thank you po sa Cayetano in Action, Ate Pia, Kuya Alan, and Tito Boy. Maraming salamat. Well, ang sarap naman na nag-ending tayo sa ganito, no? Kasi medyo mabigat yung face-to-face, di ba? Malungkot na makitang nagkakaroon ng pamilya. So, I'm happy na nag-ending tayo ng ganito kasaya. Kadaan sa talon. Kuya Alan. Marami tayong babaunin pauwi. Kayo masaya kayong nakita, iba nanalo. Pero nakita ko rin, daman nyo rin yung lungkot ng mga nasisirang relationship, mga problema ng mga anak. Sana nga magsilbing inspirasyon tayo na maging helpful sa lahat ng relationships
kahit ang Diyos gumagamit ng tao, hindi ba, to repair. So since may babaunin kayong lesson, magpapabaon na rin kami ng ensaymada sa inyo. Maraming salamat muli. Nakakatuwa lamang. Ako naman ang natutunan ko ngayong gabi. Aling Christy naman, ito personal lang na natutunan ko. Kahit pala anong klaseng problema meron ka, pag maganda ang iyong disposisyon, kumaga ng buhay. Ang dami-daming problema ni nanay, pero tingnan niyo ang kilos. Di ba? Kahit papano talagang gumagaan. Ganda. Thank you for sharing that, Kuya Boy. Kaya maraming salamat po sa inyo. In memory of our late father, ang lagi niya hong pinapaalala, huwag magpaapi, alamin ang batas. Sa lahat din ng mga PhilAm at ang mga Amerikanong expat ng sa Pilipinas, Happy Thanksgiving. And sa lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan, kung may legal na kaalaman, mas mailalaban natin ang ating karapatan. At doon tayo sa tama. Dahil sa batas, wala ho tayong kawala. See you again next Sunday. At mula sa aming puso, maraming salamat. Dito lamang po sa... May problemang legal ka ba? Anak ko, natadya kanyang 3 years old. Pinaasa niya ako na hindi pala siya buntis. Paano ko po makukuha po yung anak ko pong dalawa? Magkomento o mag-message lang sa aming social media pages. We will assign you a lawyer if you want para nga mag-guide ka. You have a strong claim. Sa batas, wala tayong kawala. Handang ipagtanggol ang inyong karapatan. Ipaglalaban natin ang totoo at yung patas. Sagot ka ng Cayetano in Action with Boy Abunda.